pilit nilang ikinakabit, nung panahon ni PRRD. Approximately what year? Maybe Mr. Cabral can appraise us? I think during the past administration, Your Honor. Sorry, may I hear you again, sir? I think this was started during the past administration, Your Honor. Para hindi po tayo mamalisyahan, let's work on an annual. I mean, is it like, was it 2010? No. I am sorry, Your Honor. 2013? I will not be able to. 2016? Pilit nyong ibabalik dun sa nakaraan, sa history, pero ayaw nyo at pilit ninyong iniiwasan yung present kung saan sila nakagawa ng kanilang mga krimen sa sambayanang Pilipino. Regarding the membership of the board, the chairman is Dr. Pericles Dakay, right? Yes, Your Honor. And it shows here in the records that he was appointed May 8, 2017. He was appointed by the previous administration. He was first appointed po by by President Noynoy Aquino, and then reappointed po by former President Duterte, and right now po by I believe just recently po by President Bongbong Marcos. Okay. Na alam mo yun, sa panahon po ni PRRD, kahit sabihin nating pinanganak ang Diskaya firms or companies sa panahon ng PRRD, Marlon, walang insertion na bilyon ang halaga, na trilyon ang halaga nung panahon ni PRRD. Kapal na mukha ngayon. Yan ang uso na hindi nyo po dapat susundin. Yung kapal ng pagmumukha ng mga to, nakita niyo yung taas ng baha ngayon? Lagpas pa ron ang kakapalan ng mukha nila sa mga nararamdaman natin ng pagtaas ng baha. Ginagawa natin biro, pero please, bukod sa taong bayan ang niloloko nyo, sa bayan ng Pilipino niloloko nyo, pati sarili nyo niloloko nyo, pati ang Kongreso bilang institusyon niloloko nyo. Mahiya naman kayo, bakit kayo nandyan? Diba? Well, tanong natin kay Benny Abate yan, Marlon. Yung hindi ka nanalo, pero ikaw ang nandyan at nakaupo ngayon. Diba? Unang-unang kakapalan yun eh. Pangalawa, Marlon, Ano naman ako ibalik natin doon sa kanilang naratibo na pilit nilang ikinakabit nung panahon. Ay, hello po. Yung pilit nilang ikinakabit nung panahon ni PRRD. Correct. Na alam mo yun, sa panahon po ni PRRD, kahit sabihin nating pinanganak ang Diskaya firms or companies sa panahon ng PRRD, Marlon, walang insertion na bilyon ang halaga, na trilyon ang halaga nung panahon ni PRRD. Panahon ng PRRD na na blacklist, di ba? Nung na blacklist, pilit nyong ibabalik dun sa nakaraan, sa history, pero ayaw nyo at pilit ninyong iniiwasan yung present kung saan sila nakagawa ng kanilang mga krimen sa sambayanang Pilipino, kung anong halaga ng laki ng perang ninakaw nila mula sa kaban ng bayan. Bakit pilit ninyong ikakabit dun sa panahon na natapos na? Bakit? Ito yung sinasabi ko di ba? Pagka ang issue, alam nila na ikasisira at alam nila na ikadudurog ng dignidad at integridad ng isang Duterte. Talagang kung todo magsalita itong mga to. Ulitin ko lang, ikumpara natin 125 million pesos confidential fund. Kumpara sa 1.6 trillion pesos sa nakalipas na pondo para sa flood control project. Yun na lang po. Ang laki ng agwat nun, ang laki ng diferensya, Marlo. May hihiyaan ko langot sa laki ng diferensya. May ang baha sa kakapalan nila. Oo, may diba? Mas mataas, mas makapal ang nila kaysa sa taas ng baha. Yung apog, no? Yung na tinatawag. Pero Marlon, bakit mo naman nasabing nag-aabogado si Garin at ang marami pang kagaya niya na nag-aastang, alam mo yon na high and mighty kahapon ang sa kanila. Ang isang Toby Chanco, talagang, di ba? Uy, may inilabas. Na USB. USB. Pareho kaya to ng USB na hawak ni Congressman Dante Marcoleta? Pareho kaya yan ng USB na meron din ng isang Kati Binag. Hindi natin alam. Hindi, kay Kati Binag about Pulburon. Ito, baka itong yung no? Marami din siyang ibang hawak, hindi lang. Pero ilalaglag ba ng isang Toby Chanco ang pamilya Marcos? Halos linggo-linggo, nandun siya sa family every Sunday lunch pa nila. No? Nandun lagi ang isang Toby Chanco. At naniniwala ako na ang galaw na to ng isang Toby Chanco
ay may clearance, may green light at may go signal ng isang Marcos Jr. at ng isang Lisa Araneta Marcos. Kaya yung mga nag-aabogado ngayon, kaya yung mga karapang kung tumutol at barayin ng isang Toby Chanco kahapon, magmamarka yan. Tatandaan niya, markado na kayo kung na kanino loyalty nyo. Ang loyalty nyo ba na kay Marcos o ang loyalty nyo ay na kay Tambalang Martin Romualdez at Saldico? Pero Marlon, para tindigan ka ng kapwa mo, ibig sabihin, either chokehold ka or naniniwala kang inosente yung tao. Nasaan ka doon? Hawak sila sa leeg o naniniwala si Janet Garin na inosente si Zaldico? Kasi nung inilabas yung USB, Marlon, nakita mo ba yung eksenang yon? Yung, parang ano yan parang Risa Marcos. Risa Aimee dun sa Senate na, I have the floor! I have the floor! Aba, nangyari ulit sa Congress kahapon. Pinanindigan ni Chanco na he has the floor and Janet Garin has no business interrupting him. Tama yung tanong mo? Ano? Hindi na kailangan itanong yun. Anong? Hindi lang hawak sa leeg itong mga to. Baka nga kakuntsaba pa itong mga to Kasabot, dahil no? alam nila. Ito hindi maiwasan to mag-isip ang taong bayan. At para mawala ito, dapat kayo na mismo ang maghikayat sa kaalyado nyo na si Saldico na kung Saldi, alika na. Total, wala tayong itinatago. Tayo na muna ang priority na isa lang. Ipatawag si Benji Magalong para harap-harapan natin siyang ipahiya sa sambayan ng Pilipino. Uy, hinanap kahapon ng isang Benji Magalong, Kaya lang, ang sabi ng... Nauuta lang isang Terry Ridon. Ano ba yun? Bex Batalyon? Hindi. Ang Terry Ridon, ano yan? Kunwaring makabayan yan. Kunwaring maprinsipyo yan. Pero, nung nagsimula magprograma sa DCMM, alam naman natin, DCMM pa ba, yung radio station ngayon, baka iba na, yung radio station ngayon ng ABS-CBN, na ang may-ari ay isang Martin Romualdez. So, alam na natin sino boss nito. At si Terry Ridon, naging PICOP ba? Presidential Commission Urban... yun ang siya ba yung papwesto niya? Tinanggal ni PRRD. Kaya may axe to grind dyan against kay PRRD. Alam mo ano dahilan? Palaging biyahe ng biyahe. Ay, parang yung kilala ko sa... pang mga urban purang opisina mo, tapos Biyahe ka ang ng biyahe ka biyahe. ng biyahe. may kilala nga ako sa Pickup, yung yung commissioner dyan, pang NCR na pupunta ng Visayas Taga Luzon siya na pupunta ng Luzon yung Visayas, cover niya, pero gumagawa ng negosyo sa Visayas at saka sa Mindanao Huwag kang gulapa dyan Mayos-ayos ka. Yun ang dyan. And tama rin yung sinabi ni Congressman Sid Unat. Ay, the Noong best. panahon I nila, think the only one in the room yesterday, Marlon, stand out na nag-stand out at talagang naninindigan sa diretso at tuwid, teleradyo program, tama. sa tuwid na katotohanan lamang. Totoo yung sinabi niya na he asked himself na I think August pa, nagsasalita na siya about budget. Nung daw panahon nila ng prestigious pa ang Kamara, Marlon, kapag pag kinanti mo ang appropriations na committee, tatayo ka agad yung tao or yung chairman nun para idepensahan ng sarili niya na hindi totoo ang sinasabi mo. Pero ngayon, pansinin mo yung gaano Wala nagsasalita. yung katotohanan na walang At nagtatanggi. yung inaakusahan mismo, na si Saldico, nagtatago na nga, itinatago pa ng mga kaalyado niya, ng mga alipores niya, di ba? Ito kaya yung nasa Paris, di ba? Nabalita di umano na meron siyang sarili na mga And bakit apartment hindi doon? ilabas ang Kongreso kung nasan yung mga yan? Bakit hindi ipatawag? At dapat sila mismo, kung hindi sila guilty, sila mismo, halika rito, harapin ko yan, di ba? And dapat sila yung nagsalita pa na kay Magalong name names. Name names, alam Ayaw naman nyo natin. imbitahan. At bakit kayo nagsasalita? Name names. Dapat, kung hinamon nyo ang isang Mayor Benji Magalong, pamunin o hikayatin nyo ang isang Saldico. Na totoo ba to mga naglalabas ang report? Sabihin mo, Congressman Saldico, na fake news yan. Na walang kontrata sa gobyerno mga kamag-anak mo. At hindi paboritong construction firm ang construction firm ng mga pamilya mo.
Marlon, sinabi mo, di ba? Sana kung kaalyado talaga at naniniwala si Garin na inosente ang isang Zaldico, sabihin, tara, una na tayo mag-open up, sabihin natin, parang ano rin yan, Marlon, parang yung challenge ng bansang Pilipinas kay Marcos Jr. na, huy, kung hindi ka naman talaga Judic, di ba? Magpa-hair follicle drug test ka, hindi ginagawa. At dahil hindi ginagawa, anong ibig sabihin nun? Mukhang guilty. Diba? Yung para mas ingayan mo at mapagtakpan mo yung totoong ingay dahil mas maingay ka, ibig sabihin talaga may pinagtatakpan ka. May